Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-177 na kabanata. Ang pakikipag-date na bigo. Umubos si Alex ng mahigit 1 oras sa bus para makapunta sa gate ng Arlington Heights. Binata, nandito na naman tayo, wika ng security guard nang makita si Alex. Ang security guard ng Arlington Heights ay natatandaan siya. At ito na ang kusang bumati. Nagbigay si Alex ng magalang na ngiti at tumango habang tinatanong siya. Hinahanap mo uli si Miss Leona Marvel. Hindi na itinago ni Alex. Baka ang security guard ay mabigyan siya ng kahit anong impormasyon. Nakangiti na sinabi ng gwardya. Alam mo, medyo ginagawa mong hangal ang iyong sarili. Pero at least napapasaya mo kami. Sa kabilang gilid, 2 security guard ang paparating. Lahat sila ay natatandaan si Alex. Sinabi ng isa, mukhang nandito na naman si Alex para hanapin si Miss Leona Marvel. Sumagot ang isa, tingnan mo ang damit niya. Ang damit niya ay nasa uso, noong 1 dekada. Tumawa ang kasama nito at sinabi kay Alex. Buddy, saan ka nagtitinda ng pancake ngayong araw? Sigurado ako na kumikita ka ng $10,000 a month sa pagtitinda. Ano ang iniisip mo, na sapat ka, para kay Miss Marvel? Dahil sa nakikitang pananamit ni Alex na parang basahan. At alam nilang nagtatrabaho ito sa pancake food truck, hindi maintindihan ng security guard kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob upang bisitahin si Leona sa kanyang bahay. Iniisip nila na ito ay baliw. Hindi pwede si Alex makipagtalo sa kanila. Sa loob ng 7 taon training sa pagsubok ng pagiging mahirap. Maraming beses na siya minaliit at ininsulto, at alam na niya kung paano ito balewalain. Ang tanging ipinag-aalala niya sa isip ay kung paano makukumbinsi si Debbie na patawarin siya, at bumalik sa kanya. Umupo siya sa tapat ng pintuan, at naghintay. Ang lalaking ito ay nananaginip. Sinabi pa ng isa, sa palagay ko alam niya, na ang Marvel family ay nagmamadali na makahanap ng asawa, si Miss Leona Marvel. Iniisip niya na ito na ang pagkakataon niya. Hindi ba niya naiisip na naghahanap sila ng iba, na mula sa mayamang pamilya sa Washington DC, hindi ang isang tolunon na nagbebenta ng pancake. Dapat ay bigyan mo siya ng papuri, dahil sa kanyang pagiging lalaki, at sumusubok. Isang binatang security guard ang napaisip, at nagtanong sa kanyang kasama. Siya nga pala, bakit ang pamilya Marvel ay nababalisa, sa paghahanap ng mapapangasawa ni Miss Leona? Hindi pa ito matanda, at baka nasa edad 20 pa lang. Isang katamtamang gulang na gwardya ang sumagot, sino ang nakakaalam? Narinig ko. Sa mga nakalipas na buwan. Nakipag-date siya sa mga lalaki mula sa mayamang pamilya. Sa palagay ko si Mr. Marvel ay gustong palakasin ang kanyang pamilya, sa pag-aasawa ng kanyang mga anak, upang maging kasangga para sa ibang maimpluwensyang pamilya. Nang marinig ni Alex ang mga pinag-uusapan ng 3 security guard, nabigla siya. Iniisip ang tungkol sa kahangahangang pananibik ng pamilya, sa paghahanap ng asawa, para kay Leona, na kumbinsido siya na si Debbie. Masyado siyang nag-alala, at naramdaman niya na dapat kumilos kaagad. Nang sandaling iyon, may mga ilang malalakas na tunog ng kidlat sa ulap, at ilang mga patak ng ulan ang nagsisimulang mahulog. Isang itim na Volkswagen ang dumating sa gate ng Arlington Heights, at isang matangkad na lalaki, nakasuot ito ng mapormang puting t-shirt, trousers, at makintab na sapatos. Ang balat nito, ay maputla, at malinis tingnan. Nang lumabas siya sa sasakyan, inilabas niya ang kanyang cellphone, at pinindot ang call button. Hello Miss Marvel. Ito ay si Daryl Brennan. Sinabi ba ng papa mo, ang tungkol sa akin? Nasa gate ako. Nandito ako para sunduin ka. Oh, okay. Hihintayin kita sa labas ng gate. Siya nga pala, umuulan sa labas, huwag mong kalimutan magdala ng payong. Pagkatapos tapusin ang tawag, ngumiti ito. Nang marinig niya na balisa sa paghahanap ng asawa ang pamilya Marvel para sa kanilang anak.
Determinado siya na subukan ito. Ang pamilya niya ay nakarank sa top 100 na pinakamayaman sa Washington, ito ay hindi nalalayo sa Marvel family. Ito ay magandang pagpapataas sa kanilang pamilya, at sa kanilang business empire. Kung mapapang asawa niya si Leona. Sa kanyang iniisip, ang ama niya, ay makikilala ang ama ni Leona, at magkakaroon sila ng blind date. Determinado si Daryl para sa pinakamagandang pagkakataon, at magbigay kay Leona ng magandang impresyon. Narinig niya na ito, ay nagkaroon na ng 6 na blind date, sa mga kilalang lalaki na mula sa mayayamang pamilya. At ni-reject lahat ito. Si Daryl ay umaasa sa magandang kalalabasan ng challenge na ito. Habang naghihintay siya, napansin niya ang isang lalaki na mukhang pulubi, na nakaupo, at nakatingin sa kanya. Nairita siya, at sinigawan. Ano ang tinitingin-tingin mo, isang maliit na basura? Galit na sabi ni Daryl. Siraulo ito, tinatanong kita kung ano ang tinitingin-tingin mo. Naghahanap ka ba ng away? Aalis siya para turuan ng leksyon si Alex. Isa sa mga security guard ay ngumiti, at pinayuhan ito. Huwag kang mag-alala Daryl, kalimutan mo siya. Huwag mong sayangin ang oras mo, sa mga katulad niya. Tama ka. Hindi ko kailangan mag-alala sa taon-unang katulad niya. Wika ni Daryl at huminto, at ngumisi, at pagkatapos ay bumaling sa security guard. At nagtanong, kilala mo ba kung sino iyon? Sa palagay ko ay isa siyang tindero ng pancake. Dagdag ng isang security guard. Tama, tindero nga siya. Daryl, alam mo ba na ang pancake seller ay palaging narito sa gate ng aming community, sa loob ng nakaraang 5 araw. Sinasabi niya na hihintayin niya makita si Miss Leona Marvel. Sa palagay ko, iniisip niya na may pag-asa siya dito. Walang nagawa si Daryl kundi tumawa, tumingin siya ng may panghahamak kay Alex, at sinabi na may ngiti. Hinihintay mo ba si Miss Leona Marvel? Pinapatawa mo ako, gusto mo ba akong patayin sa tawa? Tingnan mo nga ang damit mo. Mukha kang homeless. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan sa pagtitinda ng pancake? Sapat ba ito para bayarin ang rente ng tinutuluyan mo? May lakas ka ng loob makita si Miss Marvel. Makinig ka. Ang totoo ay hindi ka sapat para maglinis ng kanyang sapatos. Ang mga security guard ay nakatawa. Humahanga sila pero gusto rin nila purihin ito, dahil sa kanyang mga jokes. Sabi ng isang guard, tama si Daryl. Ang binatang ito ay ganap na talunan. Hindi siya sapat para makipagkilala kay Miss Leona. Siya ay napakaganda at inaalagaan mabuti ang kanyang sarili. Siya at si Daryl ay perfect match. Si Daryl ay nagpapasalamat sa kanyang mga narinig, at inilagay siya nito sa magandang pakiramdam. Biglang sinabi ng isang security guard kay Daryl na parating na si Miss Leona. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili, at tumingin sa direksyon na itinuro ng security guard. Si Leona ay naglalakad palapit dito na nakasuot ng short, at damit na may dalang payong. Napakaganda niya, parang luluwa na ang kanyang mata. Mukha siyang artista. Hello Miss Marvel, ako si Daryl, pagpapakilala nito. Hello, ako si Leona, wika nito, habang nakangiti. Nang makita siya ni Alex. Na-excite ito. Nagmadali siya pumunta dito, at sumigaw. Debbie, ano ang ginagawa mo? Reklamo ni Daryl nang tumayo ito sa harapan ni Leona, at tumingin kay Alex. Hindi siya pinansin ni Alex. Tumingin siya kay Leona at sinabi, Debbie, ako si Alex. Subukan mong alalahanin ako. Nakalimutan mo na ba, noong nasa Preston University, at si Madison Robbins at ang mga kaibigan niya ay binubuli ka? Tinulungan kitang tuturuan sila ng leksyon. Ang mama mo na si Carla, ay bumisita sa New York, at nakipagkita ako sa kanya kasama ka. Inisip niya na kapag naalala nito ang mga pinagsamahan nila, ay maaalala na siya nito. Itinulak ni Daryl si Alex palayo, at sinigawan. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka dito. Talunan. Sa palagay mo ay maloloko mo si Miss Leona. Bumalik ka sa pananaginip ng gising, alis. Debbie, ako si Alex, patawarin mo ako, pagmamakaawa nito. Sino ang tinatawag mong Debbie? Siya ay si Leona Marvel. Alam mo, sa palagay ko ay baliw ka. Sa palagay mo si Miss Leona ay may kilalang katulad mo. Umalis ka na dito, at huwag mo na kaming guguluhin. Sa susunod hindi na kami magiging mabait sa iyo. Galit na wika ni Daryl.
Tumayo ito sa harapan ni Leona, upang protektahan, at naghahanda na suntukin si Alex. Si Leona ay humakbang paabante, at sinabi, "Daryl, iwan muna siya. Akala ko nandito ka upang yayain ako sa isang hapunan. Umalis na tayo." Iniisip niya na si Alex ay isang baliw na tao. Ang kapatid niya na si Lindsay, sinabi na ito ang nagligtas sa kanya, mula sa rapist ng Lawrence High. Naaawa siya dito, pero ayaw rin niya na mabuli ito. "Sige, kung iyon ang gusto mo." Malumanay na wika ni Daryl kay Leona, at tinulungan niya ito makapasok sa sasakyan. Sinubukan ni Alex magmadali upang hilin ito palabas sa sasakyan. Umiyak siya, "Debbie, huwag kang sumakay at sumama sa kanya. Bumalik ka." Ngumisi si Daryl at itinulak ito. At umupo sa driver's seat, sinabi nito, "Umalis ka na, hindi ka kilala ni Miss Leona. Itigil muna ang pagiging tanga sa iyong sarili. Aalis na ako ngayon upang ilabas siya, at kumain ng hapunan. Pupunta kami kung saan, hindi mo kaya ang halaga ng pagkain. Ito ang nagpapakita ng pagiging magkaiba nating dalawa. Hindi mo siya maililibre kung ano ang deserve niya. Ngayon, umalis ka na." Sinusi na nito ang makina at pinaandar nito ang sasakyan palayo. Ang isang security guard ay tumawa at sinabi kay Alex, "Isa kang talunan. So, ngayon nakita mo na si Miss Leona ngayong araw, pero hindi ka niya kilala." Sinundo siya ni Daryl sa kanyang bagong Volkswagen. "Paano ka nakapunta dito? Sumakay ka sa number 11 na boss." Pagpapatawa ng isang guard. Ang pangatlong security guard ay nakisali na rin. Inimbitahan ni Daryl si Miss Leona sa pinaka-best na restaurant sa bayan. Ang pagkain doon, ay nagkakahalaga ng ilang buwan na sahod namin. Paano mo may isip na kaya mo ang halaga doon? Kahit na swerte ka na nakita si Miss Leona, saan mo siya iimbitahan kumain? Ibibili mo siya ng pancake. Pinagtawanan siya ng mga ito. Hindi na kaya ni Alex makinig sa sinasabi ng tatlong gwardya. Masyado siyang na-frustrate. Alam niya na natagpuan na niya si Debbie. Walang ibang dahilan, upang isuko niya ito sa ibang lalaki. "Debbie, hindi ka pwedeng makipag-date sa kanya." Sumigaw siya at hinabol ang sasakyan. Napansin niya na may pinapaupahang besikletes sa malapit. Tumakbo siya papunta doon at kumuha ng isa, at hinabol ang sasakyan. Sinabi ng isang gwardya, "Talunan talaga ang isang iyon. Ang tanga na iyon, ay wala rin sariling besikleta." Nang makarating na siya doon, sinabi niya, "Kaya kong mag-drive ng mamahalin at pinakamurang sasakyan, pero wala itong pagkakaiba para kay Debbie. Sa palagay ko ay nakilala natin ang pinakamagaling magpatawid sa Washington DC. Napakaswerte natin. Sa palagay ko, ay makikita natin ang talunan na iyon sa isang comedy show sa TV isang araw." Sabi ng isa. Si Alex ay nagbike ng mabilis sa ulan, at nagtungo sa pinaka-the best na restaurant sa syudad. Walang public bike stand sa paligid, kaya dinala niya ang bike sa lobby. Ang Eden Restaurant ang isa sa pinaka-the best restaurants sa Washington. Ang mga taong kumakain doon ay mula sa mga upper-class na pamilya. Ang mga mamahaling sasakyan, katulad ng BMW, Audi, at Porsche ay nakapark sa harapan ng pintuan. Si Alex na basang-basa, ay itinulak ang kanyang nirentahan na bike sa entrance ng restaurant. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Sinabi ng isang lalaki, "Nakakaasar, naniniwala kayo na pinayagan nila pumasok ang lalaki, kasama ang kanyang bike?" Sabi ng kaibigan nito, "Hindi niya ito sariling bike, ito ay public rental bike. Mukhang ang lalaki ay hindi kayang bumili ng kanyang sariling bike. Ano ang ginagawa niya sa lugar na katulad nito?" Hindi pinansin ni Alex ang mga naririnig sa paligid niya. Inilagay niya ang bike sa gilid at nagpunta sa dining area. Mabilis siyang pinigilan ng person in charge, at sinabi, "Ano ang ginagawa mo dito?" Iniisip niya na si Alex ay mukhang homeless na hindi kaya ang halaga ng pagkain sa restaurant. At tumutulo ang mga tubig sa katawan. Siyempre hindi niya pwedeng papasukin ang taong ito. Ika-178 na kabanata. Ang eksena sa restaurant. "Papasukin mo ako, ang girlfriend ko ay nasa loob." Desperado na wika ni Alex. Ang pag-iisip na si Debbie ay kasamang kumakain ni Daryl ay hindi katanggap-tanggap. Ang tagapamahala ay sumagot,
Girlfriend, naniniwala kayo na iniisip ng tol-unang ito, na may nobya siya na kayang kumain dito. Ang nobya mo talaga ay nandito. Oo, malamang ay kakapasok lang nila, kasama siya ni Mr. Brennan. Wika ni Alex. Ang ibig mong sabihin ay si Daryl. Sagot ng lalaki at ngumisi sa kanya. Ang sinasabi mo ba, ay ang magandang kasama ni Daryl ay kasintahan mo? Nananaginip ka ba? Ang mga tao ay baka huminto sa pagkain, kapag pinapasok kita. Siya ay kasintahan ko talaga, pagdiin ni Alex. Sige, girlfriend mo siya. Pero pwede bang umalis ka na dito sa aming restaurant, kasama ang iyong panaginip, at dalhin sa iba? Tumigil ka sa pagharang sa pintuan namin, nakakaapekto ka sa aming negosyo, wika ng lalaki at itinutulak si Alex palayo. Si Leona na nasa lamesa ay nakikita ang nangyayari, at nakikiramay siya sa pagkabigo ni Alex. Pero medyo natatakot pa rin siya ng kaunti dito. Hindi siya si Debbie na hinahanap nito, at hindi niya maisip kung paano ito tutulungan. Si Daryl na nakaupo sa harapan ni Leona, napansin niya na ito ay naguguluhan kung ano ang nangyayari sa pintuan. Mahina niya itong tinawag. Tumingin ito sa kanya at sumagot at nagpatuloy kumain. Kinausap niya ito. Ito ang pinakasikat na ulam dito. Okay, tumango si Leona ng marahan. Simula nang umupo siya sa sasakyan. Medyo mag-iisang oras na ang nauubos niyang panahon kay Daryl. At wala siyang nararamdaman na kahit ano dito. Bigla siyang nagulat sa isang figura na lumabas sa tabi ng salamin. Nakatingin ito sa kanya. Nang kumalma siya, nakita niya na si Alex ito. Debbie, huwag kang matakot, ako ito, si Alex. Ikinikilos nito ang mukha sa bintana. Nakita niya na natakot niya ito at nabigla. Leona, huwag kang matakot, sasabihin ko sa manager, na paalisin siya, wika ni Daryl. Tumingin siya ng galit kay Alex, at tumayo at naglakad palayo sa lamesa. Natagpuan niya ang restaurant manager, at isinama ito sa pintuan kung saan itinuro si Alex, at sinabi, paalisin ninyo iyon, sinisira niya ang aming hapunan ni Miss Marble. Tumango ang manager, at nagutos sa ilang security guard na pumunta kay Alex. At sinubukan paalisin ito, natapos ito sa pagkuryente. Ang isa sa kanila ay kinuryente si Alex, at bumagsak ito. Binuhat nila ito sa kamay at paa, at dinala sa kalsada. Bitawan ninyo ako. Debbie, ako si Alex, kailangan kitang makausap, sigaw nito. Sinusubukan pa rin niya na hingiin ang kapatawaran ni Debbie. Pinagmamasdan ni Daryl ito, habang buhat ng mga security guard at ngumisi ng mapagmataas. Ang talunang ito ay walang karapatan na habulin si Leona. Ang mga bachelor lang na mula sa mayayamang pamilya ang may karapatan, katulad niya. Ang talunang ito na mula sa kalsada ay nananaginip. Bigla niyang narinig. Bitawan niyo siya. Napanood ni Leona ang lahat ng nangyari kay Alex. Nakikita niya kung gaano kabaliw ang itsura nito. At medyo natatakot pa rin siya dito. Alam niya na iniisip nito na siya ay kanyang girlfriend. Nalungkot siya dito, lalo na nang makita ang mga security guard na agresibong binuhat siya, at ginamitan pa ito ng electric shock. Mukha siyang kaawa-awa, nang binuhat siya ng mga security, at dadalahin sa kalsada. Hindi niya ito kaya. Miss Marvel, nagsimula si Daryl na sabihin ito na hindi siya dapat mag-alala dito. Pero nakita niya kung gaano ito nadismaya. Ayaw niya isipin nito na mayabang siya, at walang pakialam, kaya huminto siya. Nakikita ko na nag-aalala ka sa kanya. Sa palagay ko ay gusto niyang humingi sa iyo ng pera. Siyempre hindi natin siya pwede bigyan ng pera, pero pwede natin imbitahan kumain, kasama natin. Inisip ni Daryl sa sarili, si Leona ay may malambot na puso. Nakakaramdam siya ng awa sa talunang iyon. Para ma-impress ko siya. Kailangan kong ipakita na nag-aalala rin ako. Kung iisipin niya na magkatulad kami, mai-inlove siya sa akin. Ibaba niyo siya, sigaw ni Daryl sa apat na security guard na nagbubuhat kay Alex. Tumingin sila dito, at binitawan si Alex. Tumayo siya at tumakbo palapit kay Leona, na sumigaw ng Debbie. Nang makita ni Leona na tumatakbo ito palapit sa kanya, nagtago ito sa likod ni Daryl. Naging masaya si Daryl at inisip na maganda itong senyales. Tumigil ka, hinarangan niya si Alex at sinabi. Ipapaliwanag ko uli sa iyo, ang babaeng ito ay si Leona Marble, hindi si Debbie.
Kailangan mo nang tumigil sa iyong panaginip. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Alex kay Leona na nagtatago sa likod ni Daryl at nadi-disappoint. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niya aminin ang sarili niya, at hindi siya kilala nito. Sa ngayon ang magagawa niya lang ay tanggapin ang sinabi ni Daryl bago siya itapon uli sa labas. Tumingin siya kay Leona, at tumango. Hanggat naiintindihan mo, si Miss Leona ay naaawa sa iyo. Kaya inimbitahan kita maghapunan kasama namin. Bumalik sila sa restaurant. Pinanood ni Alex si Leona maglakad palayo, at sumunod siya sa loob. Ang ibang mga panauhin ay nabigla nang makita itong umupo katabi ni Daryl at Leona sa lamesa. Tinawag ni Daryl ang waiter, at sinabi kay Alex na umorder ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ngayon araw, ikaw ay aming panauhin. Sobrang proud niya sa kanyang sarili, para makahanap ng paraan, sa nakakainis na sitwasyon kasama si Alex, upang maging mabuti sa harapan ni Leona. Nang si Alex ay o-order na, nakita niya si Leona na nakatingin sa kanya at nagtataka. Tumigil siya sandali, at sinabi, "Debbie, hindi mo ba talaga ako naaalala? Gusto mo bang kumain dito, o gusto mo ng iba?" Galit na wika ni Daryl habang nakatingin kay Alex. Ang kakulitan ng lalaking ito, ay hindi ka panipaniwala. Matapang na tumingin si Leona kay Daryl, at ito ay tumahimik. Tumingin siya kay Alex, at sinabi na may ngiti. "Hindi dahil sa hindi kita natatandaan, hindi pa talaga kita nakikilala. Ako si Leona, hindi si Debbie." Ang hindi niya sinabi dito ay nawala ang kanyang alaala. Kumbinsido siya na si Alex ay hindi niya kilala. At ayaw niya ibahagi ang mahalagang impormasyon sa ibang tao. Wala siyang nakikitang pagtanggi sa mga mata nito. Hindi talaga siya si Debbie. Sa una pa lang, kinonsidera ni Alex na ito ay posible. Iniisip niya na parang dalawang piraso sa iisang katawan. Hindi ako naniniwala na ang dalawang tao ay magkamukha ng husto. Baka si Debbie ay pinaglalaroan ako. Baka ganoon ang nangyayari. Hindi ka ba o-order? Kung hindi ka nagugutom, pakiusap umalis ka na, at huwag mong sirain ang date ko kay Miss Marvel, wika ni Daryl. Hindi siya nakikipag-date sa iyo. Kumakain lang siya kasama mo, dahil kailangan, wika ni Alex. Ang lakas ng loob mo kausapin ako at sabihin iyan. Si Daryl ay galit. Mula siya sa mayamang pamilya at si Alex ay galing lang sa kalsada. Sinabi ko sa iyo ang totoo, dahil hindi ka sapat para sa kanya. Ang kanyang ugali ay masyadong mabuti, para lang sa katulad mo, wika ni Alex. Hinahamon kita, na magsalita pa ng isa, sigaw ni Daryl. Si Alex ay iniinis ito. Pero si Leona ay natatakot sa ugali nito. Mabilis siyang humingi ng sorry dito. "Miss Leona, pasensya na natakot kita. Okay ka lang?" tanong ni Alex na may pag-aalala. "Ano ang inaalala mo?" Tumingin si Daryl kay Alex, at ngumisi. At sinabi kay Leona, "Miss Leona, narinig ko sa mga security guard ng inyong community, na ang lalaking ito, ay palagi kang hinihintay sa gate. Gusto niya maging boyfriend mo." Nang oras na iyon marami sa panauhin ang nakatingin sa lamesa nila Daryl para makita kung ano ang mga sigawin. Ang manager at waiter ay nakatingin at kinakabahan din. "Oo, in love ako sa kanya." "Ano ang mali doon?" confident na sagot ni Alex. Malakas na tawanan ang narinig sa paligid. Mula sa malapit na lamesa, narinig, ang taunang ito ay gustong i-date si Miss Marvel. Baliw na siya. Sinabi pa, isa siyang homeless loser. Ang pamilya Marvel ay isa sa top 5 na pamilya sa Washington, D.C. Wala siyang pag-asa dito. Sinabi pa ng kaibigan nito. "Narinig ko na ang papa niya, ay gustong maghanap ng asawa para sa kanya ng mabilis. Ang lahat ng binata sa syudad ay gusto ilabas siya. Pero karamihan, ay hindi naglalakas loob dahil alam nila na sila ay hindi sapat. Nakipag-date na siya sa 5 o 6 na mayayamang lalaki at hindi niya ito tinanggap." Ano ang iniisip ng taunang ito, na mayroon siyang pag-asa? Nakangising tumingin si Daryl kay Alex at sinabi, "Maliwanag na nangangarap ka." Tumingin ito sa manager at sinabi, "Ilabas nyo na siya, si Miss Marvel at ako, ay iniisip na siya ay mahirap na tao, at gusto naming ilibre siya ng maayos na hapunan. Pero isa siya talagang masamang tao." Inilabas ng manager ang walkie-talkie, at tumawag ng security guard upang ilabas si Alex sa restaurant.
Tumigil ito nang biglang sinabi ni Alex sa malakas na boses. Pumunta ako dito upang kausapin si Miss Marvel, hindi ikaw. Bakit ba ang ingay mo? Hindi pa siya nagsasalita. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon, sabihin kung ano ang gusto niya? Tapos ay tumingin siya kay Leona at sinabi, Miss Marvel, okay lang ba kung yayain kita lumabas? Narinig ko lahat ngayon. Nagbibiro ka ba? Wika ni Daryl na may kasamang ubo. Tumingin ito kay Leona at sinabi, pakiusap paalisin muna ang talunang ito. Ang mata ng lahat ay nakafocus sa kanya. Tumawa sila at nakangisi kay Alex. Paano ang isang napakabobo ay hihingi ng date sa pamilya ng mayaman? Alam na ng lahat ang isasagot nito. Okay, marahan na sagot nito. Nakita niya ang pagtitiyagis sa mga mata ni Alex, at ayaw na niya pagtawanan ng mga taong ito ang isang mahirap na lalaki. Isa pa iniligtas niya si Lindsay sa New York. Sa huli nakinig siya, sa sinasabi ng kanyang puso. Ang mga tao sa restaurant ay nabigla at na-shock na tumingin kay Leona. Ang kanilang mga ngiti ay napako sa kanilang mukha. Ano, Miss Marvel, nauutal na tumingin si Daryl dito at nagtataka. Tumingin siya sa paligid at ang lahat ay nakatingin sa kanya. Sinabi niya, karapatan ko na pumili ng aking boyfriend. Isa siyang lalaki, syempre pwede niya iyon tanungin sa akin. Kung papayag ako o hindi, panibagong usapin uli iyon. Si Daryl ay na-relax, at naiintindihan niya, ang ibig nitong sabihin. Naaawa siya dito, dahil pinagtatawanan ng lahat. Nakahinga siya ng maluwang at tumingin kay Alex at sinabi, dahil sinabi ni Miss Marvel na pwede mo siyang ilabas. Wala na akong masasabi. Kahit sinong lalaki ay pwedeng magsabi ng ganon. Huwag mong isipin na may ibang dahilan. Alam ng lahat na bibiguin niya ito, sabi ng lalaki, at tumango ito bilang pagsang-ayon. Sa pagtingin muli kay Alex, nagpatuloy ito sa pagngisi. Ang hindi mo naiintindihan ay kailangan mo ng pera kung makikipag-date ka sa katulad ni Miss Marvel. Siya ay nasa standard na pamumuhay, kailangan mo siyang ibili ng maayos na pagkain at regalo. Ang isang mahirap na katulad mo ay hindi kayang magpasaya ng katulad niya. Mas marami akong pera sa iyo. At mas maaasikaso ko siya ng maayos, wika ni Alex. Mas maraming pera sa akin. Kung makakapaglabas ka ng $500 ngayon, aaminin ko na nagkamali ako sa iyo. Sige, patunayan mo na mali ako. Paghahamon ni Daryl. Walang problema. Sagot ni Alex, at biglang napahinto. Naalala niya, na ang bank card niya ay naka-freeze muli, na utos ng kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.